Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Assalamualaikum sa ating mga kababayan diyan. Magandang tanghali po sa inyo. Ito na po. Tapos na po ang second hearing sa Senado. Ay naku po. Nisnab ng mga department secretaries ang second hearing. Wala po umatid ni isa. Ang mga umatid po doon mga abogado na nakatin na rin nung nakaraan na nag-explain yung kanilang mga legal opinions, ano. Unahin natin bigyan natin ng reaksyon yung mga komentaryo ni Senator Alan Peter Cayetano, ano. Dahil mukhang gigil na gigil ito kay Torre. May mga pasaya, may mga banat siya na kesyo pagka nagkataon na kailangan arestuhin si Torre, si Torre din daw ang aaresto. Effective daw kasi pag si Torre ang umaresto. So let's see kung anong susunod na mangyayari diyan kay General Torre. Pangalawa po, si Senator Amy naman, sinabon ang nagpasaring ng mga salita sa Department of Justice. Pinanggigilan yung mga naalala natin yung DOJ Secretary at yung other secretary. Binalatan niya ng buhay ang mga secretaries na to at sinabihan blatantly ang mga imbitado, yung mga invited ano ba yun? Yung mga inibitahan na resource persons na duwag. Yan, sinabihan na kayo ni Senator Amy na mga duwag kayo. Ano ba ang inyong mga isasagot sa mga pasaring ni Senator Amy sa inyo? At si Senator Bongo naman, through online, nag-comment din siya. Talagang masama talaga ang loob ni Senator Bongo. Alam naman natin, obviously, mahal na mahal talaga ni Senator Bongo yan, si Tatay Digong, ano. Talagang masama pa rin masama pa rin yung loob. Halatang-halata sa salita. Itong si Senator Bato naman, talagang gigil na gigil din sa mga hindi umattend. At malamang mag-i-issue ng subpoena. I-issuean ng subpoena ang mga hindi umattend. So, tingnan natin kung ano ang mangyayari sa susunod na hearing. Kung sakasakali, sa tingin ko hindi nagbigay ng schedule for the next hearing, for the third hearing, no? Hindi yata nagbigay, pero alamin natin po yan. Babalikan po natin yan sa susunod na video natin. Okay? Second topic po tayo. Ito may nadaanan po ko ng isang foreign vlogger, no? Hindi ito Pilipino. Nag-vlog siya ng top 10 countries that supports Duterte, up to date. Hanggang ngayon hanggang ngayon po yan, sinusuportahan ng mga 10 bansa itong si Tatay Digong. Of course, ang unang-una sa listahan ang 10 bansa ay ang China. Dahil po ang China, alam naman po natin, ang China ay number 1 na trade partner ng Pilipinas, kundi man ang buong mundo. Alam naman natin yan. So, obviously, sa China nanggagaling ang halos lahat ng produkto na kinakailangan ng buong mundo. Sila po ang nagsusupply ng mga pagkain, mga chemicals, ng mga kung ano-ano. Alam naman natin dumarami ang brand ng kotse na nilalabas ng China, no? So, number 1 trade partners talaga yan. Hindi man ang Pilipinas, ang buong mundo for sure. Number 2, Russia po.
Dahil po, sabi nung vlogger, eh, dahil po sa independent policy ng Pilipinas. Kaya nagustuhan ni President Vladimir Putin ang pamamalakad ni Tatay Digong. At alam naman din po natin, nabanggit ni Tatay Digong yan noon, nung presidente pa siya, na dyan nga daw siya bumibili ng mga armas, ano? Correct me if I'm wrong, no? Alam ko, natatandaan ko, nabanggit niya yan eh. Na mabilis lang siya nakabili ng armas para sa mga kapulisan natin dyan sa Russia. Okay po, sunod po India. India daw. Ang sabi dahil po sa pharmaceutical deals ng Pilipinas sa India. Alam naman po natin na mura ang mga gamot sa India. So diyan po tayo kumukuha ng nag-i-import ng mga gamot sa India. Pangalawa po, of course, Saudi Arabia. Dahil po sa labor ties ng Saudi Arabia at Pilipinas, no? Yung mga OFW, napakarami po sa Saudi Arabia. At bukod pa doon, nagpopondo din po ang Saudi Arabia ng infrastructure. Yung infrastruktura, nagpopondo din sila. At bukod doon, tumutulong din po sila sa construction ng mga mosque sa Pilipinas, lalo na po sa Mindanao. Sila po nagpopondo din po sila diyan. Sunod po Indonesia, dahil po sa terrorism and maritime security. Nagkakasundo po ang Indonesia sa Pilipinas, lalo-lalo na noong panahon ni Tatay Digong, dahil po sa terrorism at maritime security. Pangalawa po, Thailand. Isa po sa alam natin na ang Thailand number one sa tourism yan. Food security and sa paglaban din sa mga illegal drugs. So yan po ang natin sa Thailand. Yan po ang ating relationship sa Thailand. Foreign relationship natin sa Thailand. Sunod po Japan, dahil din po sa tourism, sa investment na pinapasok nila sa Pilipinas, at sila din po nagpopondo kadalasan ng mga infrastructure, ng mga buildings. Sila po pumupondo niyan. Sila din po nagbibigay ng mga know-how na sinasabi. Sila din po nagpapatupad dito, mga infrastructure, buildings, marami pa pong iba. Sunod po UAE, United Arab Emirates, sa Middle East. So, tulad ng Saudi Arabia, may labor ties din tayo dyan. Marami din pong OFW dyan. Alam naman po natin yan. Sa Dubai, sa Abu Dhabi. At bukod pa doon, may mga pinupondohan din sila ng mga infrastructure projects sa Pilipinas. Sunod po, Vietnam. Dahil din po sa pagkain naman po, sa food security, sa pagkain, isa tayo sa mga importer sa Vietnam. Unang-una po yung bigas, yung mga gulay, yung mga isda, yung mga yamang dagat. Doon din po natin halos kinukuha yung iba. Alam naman po natin sa Pilipinas halos imported na lahat ng tulad ng galunggong, may mga imported na yan. May mga imported galunggong na tayo nakikita dyan sa pangapalengke natin. At ang huli po, Cambodia. Dahil po sa ganun din katulad ng Vietnam, food and tourism. Isa din po sa mga trade partners natin yan sa mga pagkain, sa turismo. So yun po, yung sampung mga bansa na sumusuporta hindi lamang sa Pilipinas kundi mismo kay Tatay Digong hanggang ngayon. Okay po? Tungo po tayo sa last part ng ating vlog, ang social and political commentary. Ang bibigyan po natin ng komentaryo ngayon ay si Attorney Vic Rodriguez. Si Attorney Vic Rodriguez po, pinanganak po ito sa Quezon City, Quezon City, Metro Manila. Nagtapos po siya ng Bachelor of Laws sa UST Manila at nag-aaral din po siya sa National University of Singapore. Tinapos po niya yung
Negotiation and Influence Program. Sa Singapore po yan. Managing lawyer din po siya sa kanyang law firm, Rodriguez and Partners Law Firm. Siya din po ay naging barangay kagawad sa murang edad, napakabata po. At siya po ang pinakabatang barangay captain sa kasaysayan ng barangay sa Pilipinas. Sa edad na 19 years old. Pero mo 19 years old, barangay chairman na siya. Barangay captain na siya dyan sa Sacred Heart sa Quezon City. Pumunta tayo sa kanyang karir. Siya po, alam naman po natin, siya po ay naging executive secretary ni Bongbong Marcos for less than 2 months nung nagsimulang umupo si BBM, no? Siya ang unang-unang executive secretary, only for less than 2 months. And then umalis na siya, tumiwalag na siya sa kampo, sa administrasyon ni BBM. Alam naman po natin kung bakit. Alam po natin yan, alam po ng lahat ng Pilipino yan kung bakit siya tumiwalag sa gobyerno ni BBM. On a lighter note, nagakda po siya ng isang libro. Ang pangalan po ng libro, ang title po ng libro is Kingmaker, the Hard Copy. So kung makahanap tayo niya, makabili, no? Ako rin, maghahanap din ako yan, inshallah. At uling-uli po, siya po ay isang prominenteng leader ng akbang ng Maisog po. So, kaya po, upo natin siyang kakalimutan na isama sa ating balota sa senatorial election, sa midterm election, sa Senado po. Alam ko, number 56 yan, madaling tandaan, 56 sa balota. Senator Victor Rodriguez po. So, babalik po ako mamaya, inshallah. See you in the next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.